Alright, so what's up mga man? Bale, ngayon magpapalit pala tayo ng oil seal nitong Aerox natin sa bandang crankshaft. Kasi yan, no? Kita nyo. Naglilik na siya. So, papalitan natin yung oil seal yan. Okay, so para mapalitan natin yung oil seal natin sa bandang crankshaft, tanggalin muna natin tong crankcase cover para matanggal natin yung crankcase. So, itong way na pagpapalit natin ng oil seal, ito yung pinakamadali. Ito yung wala nang change oil. Bale, susungkitin lang natin, dudukutin natin yung oil seal para hindi na ganun katrabaho. Pero, medyo konting ingat lang sa, ang tawag dun, sa pagkakabit ng oil seal. Pero mamaya papakita ko sa inyo para kahit papaano may guide din kayo. So, yan, baklasin na natin tong crankcase. Sa sign naman pala na kung palitin na yung oil seal, itong bibilugan ko. Tatakpan ng kamay ko eh. Saglit lang. Itong plastic dito sa duluhan ng brake arm ng preno sa likod. Ito, yan. So, mapapansin nyo mangingitim-ngitim yan na parang may liquid or may oil sa loob. So, isang way yun para malaman yung may leak yung inyong oil seal. And isa pa, yung sa ilalim ng crankcase ninyo. Mapapansin nyo may mga unting oil dun na naglilik. Ang sa akin kasi ang una kong napansin, dumudulas yung panggilid ko. So, hindi agad umaarangkada yung motor. Kaya dun naramdaman kong may mali na. Nung sinilip ko yung ilalim ng crankshell ko, yun, may langis-langis na. Kaya ito, papalitan natin ng oil seal. Dalawang oil seal yan eh. So, isa yung dito sa part ng pulley set, and yung sa bandang likod, yung part naman ng torque drive or yung sa mga bell, ganun. May oil seal din doon. Check natin kung saan naglilik. Pero feeling ko dito sa bandang crankshaft. Kasi nung inamoy ko yung langis, amoy engine oil siya. Hindi siya yung amoy na galing sa gear oil. Yan. Tanggalin na natin tong crankcase. So ayan, nabuksan na natin yung CVT natin. And ayan, kitang kita yung tagas ng langis. Dito sa bandang torque drive wala. So tama yung hinala natin. Dito sa crankshaft yung sira yung oil seal natin. So kailangan lang natin tanggalin tong pulley set natin para madukot yung oil seal. Ano yan? Number 17 na nut. Sa pagbabaklas naman yan, kung wala kayong impact wrench, kailangan nyo ng Y-tool and socket wrench para hindi kayo mahirapan. And dyan naman sa bandang pulley set nya, ingatan nyo lang yung mga washer na nandyan. Lalo kung may mga magic washer na nakalagay sa panggilid ninyo. So after matanggal nung pulley set and drive face, may dyan, ang tawag dun, may spacer sa likod ng backplate. Kailangan nyo rin tanggalin yun. Natanggal ko na kasi sa akin, sumama dun sa pulley set natin. Yan, no. Itong pinangsusungkit ko, nabili lang natin to sa Shopee. Yan, para di tayo mahirapan. Ito yung pinakamadaling way para wala nang change oil na magaganap. Susungkitin lang natin yung oil seal nya. Pero kung nag-change oil naman kayo, tapos isasabay nyo yan sa pagpalit. I mean, kung sasabay nyo na yung change oil nyo sa palit ng oil seal, yan, yung nakikita nyo yung mga number 8 dyan na bolt,
Yan yung tatanggalin nyo, yung cover dyan sa gilid. Para mapalitan nyo yung oil seal. So, yan. Tiyagaan lang na sungkitin natin to. Tumigas na kasi to eh. Kapag matigas na yung oil seal, dun na magi-start mag-leak yung langis. Yan, so natanggal na natin yung oil seal. Yan ang papalitan natin. Nakabili lang tayo ng oil seal dito sa shop malapit sa atin. Nasa 150 din ng isang piraso. Ito yung code niya. Code nung oil seal. So sa paglalagay naman ng oil seal yan, langisan natin tong bandang loob niya para hindi siya sumabit dito sa lalagyan ng pulley para smooth lang pasok diyan. Yan. Kahit daliri lang gamitin nyo dyan na pang shoot. Yan. Bali pala yung yung makikita nyo yung may spring na part dyan sa oil seal. Yun yung nakaharap sa loob. And yung walang spring, yun yung nakaharap sa labas. So, yun. Yan, daliri lang ginagamit ko dyan eh. Kailangan nyo lang ilapat yan. Huwag sobrang tulak. Huwag kayo tulak ng tulak. Kasi masushoot yan sa loob. So, pag nakita nyo lumapat na dyan sa yung parang guide nyang butas, pag nag-flat na dyan, okay na yan. Hindi na maglilik dyan yung langis. Yan. Huwag nyong itulak ng todo yan kasi pag na-shoot yan sa loob, no choice kayo. Kailangan nyong i-drain yung langis. Or kung may tagahawak kayo, ipahawak nyo ng sideways yung motor para hindi tutuloy yung langis. And tatanggalin nyo yung side cover dyan. Linisan na rin natin to. So, check natin kung may tumutulo pang langis. Pag in-start natin yan, may maglilik na langis dyan eh. Kung sira na rin yung oil seal nyo. So, check natin yan. Kahit wag nyo muna ibalik yung pulley set, i-start nyo lang. Ayan o. Papansin nyo walang tumutulong langis dyan. So, ibig sabihin, okay yung oil seal. Okay yung pagkakalagay nyo ng oil seal. Yun. Ito yung sinasabi kong spacer ng backplate. So yan yung pinakauna nyong ilalagay. Then yung pulley set. Yan. Punasan nyo na rin kung nalangis-langisan yan. Or pwede nyo na rin isabay yung linis ng panggilid. Yan naman yung bushing. Yan. And ito may magic washer kasi tayong isa eh. Basta kung ano yung natanggal nyo, ganun nyo rin ibalik. Lalo na kapag naka-set up kayo ng panggilid. Pero kung stock, okay lang yan. Hindi kayo malilito. At para mailapat nyo naman ng todo yung drive face nyo, i-push nyo tong torque drive. Yan. Para ipitin niya yung belt. Kasi pag di mo na ilapat yung belt dyan, yung drive face, nakaangat siya ng unti. Yan, dapat lapat na lapat yan. Tapos, spacer and yung nut. So, okay na yan. Higpit na lang.